Inimbitahan ko po na makibasa sa ating text, Romans 2, verses 12 to 16. Romans 2, verses 12 to 16. Let's read. For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. For when Gentiles who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even accuse them. On that day, when according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. Let's pray. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Help us, Lord, to learn and to know you more in your words, Panginoon. Nawa ito ay magdulot sa amin ng paglago, magdulot sa amin ng transformation sa aming lakad Kristiyano. Ikaw ang maitaas at mag-glorify. Let your Holy Spirit govern us, Panginoon, and enlighten us. In the mighty name of Jesus we pray, amen. Paabot nga ako. Up, yan lang. Up. Sige na. Happy Lord's Day. Okay, so inabasa natin, parang tongue twister. Puro law, no, napapansin. Pero bigyan ko lang kayo na para alam nyo na kung ano yung law. Yung law, kasi para hindi ko na-explain every time kung siya sasabihin, pag sinabing law, i-attribute natin to doon sa Ten Commandments, sa law na binigay kay Moses, not necessary doon sa Ten Commandments lang, sa Mosaic law, lahat yon. No? Lahat ng dietary law or batas ng Diyos para sa Israel, para sa Hudyo. Pag sinabi kong law, ito. At attributed din ito na minsan interchangeable, hindi lang sa law. No? Pag sinabing law kasi sa Old Testament, kunyari, your law is perfect, ito ay salita ng Panginoon. Okay? So, word or law, yun yung ating titignan or yun yung ating premise pag nababasa natin or naririnig every time na maririnig natin ang law. Okay, so ayun. Let's start. Isa sa trend at gamit na content sa social media ngayon ay ang paggamit ng point of view o mas kilala sa term na POV. Tama po ba? Lagi ba kayong natatawa pag may POV kayo na papanood at nare-reflect nyo yung sarili nyo, no? Na kung saan ang POV, di ba, pag napanood natin, i-act nila or i-express nila yung thoughts ng certain na tao. Pwedeng yung viewers, or yung kapatid nila, or kung sino man. At talagang naging trending dahil yung gantong content kasi marami talaga ang nakaka-relate. Maraming nakakasalamin sa sarili nila sa bawat mga situations, sa mga skits na ginagawa sa social media na pwedeng nakakatawa o minsan mga frustrations natin. Parang ganito yung gagawin or ginagawa ni Paul all throughout sa chapter 2 ng Romans. Kinukuha niya yung point of view ng dalawang grupo. Nag-assume siya na ang questions ng dalawang grupo ay itatanong sa kanya at ito ay yung kanyang sasagutin. Sino nga ulit yung dalawang grupo? Ito ay Jews at ang Gentiles. Ang Jews, pag sinabing Jews, Hudyo, or sila yung binigyan ng law or salita ng Panginoon, ng batas ng law, ay batas ng Diyos. Ang Gentiles ay Hentil or yung mga hindi Israel. Hindi sila nabigyan ng Ten Commandments or salita ng Panginoon. Okay? So, na-define na natin yon. Jews, Gentiles, law. Yan, yung mga medyo tongue twister or mamaya baka maging tricky kasi para hindi tayo iniwasan natin maging confused. No?
At sinasagot niya yung mga imaginary questions or mga point of view ng mga dalawang grupo na ito para ma-build yung case niya na nilalatag. Ma-build yung nilalatag lalo ni Paul. Ang pinupunto kasi ni Paul ay ang judgment ng Diyos ay hindi lang para sa Gentiles. Alam niyo na kung ano ang Gentiles. Hindi lang para sa Gentiles, pero para rin sa mga Jews or sa mga Hudyo. So kung i-encapsulate natin ang verse 1 and 11, lahat ay i-judge ng Diyos at walang makakatakas sa hatol or sa hukom ng Diyos. At ito ay based sa katotohanan o sa standard or ng Diyos at sa ating mga ginawa. At may warning si Pablo, si Apostol Paul, sa mga unrepentant heart na ayaw magsisi, na patuloy ang ina-abuse ang grace at kindness ng Lord. Ito mga taong ito ay nag-iipon pala ng galit sa Diyos. Kaya pala nagiging mabuti, naalala nyo, nagiging mabuti ang Diyos sa isang tao kahit itong tao na to ay hindi naman nananampalataya sa Diyos, kasi nililid pala ng Panginoon ng kanyang kindness ang isang tao na yon para magsisi. Para makita, hindi ko deserve to hanggang ngayon buhay pa ako kahit hindi ako tumatawag sa Diyos. Ba't ang dami ko pa ring pera, ang yaman-yaman ko, ang lusog-lusog ko. So ang ibig sabihin pala nun, nililid pala yung tao na yon ng Panginoon para magsisi. Okay? So hindi para lang ang tawag dito, maging mabait ang Diyos sa isang tao. So, masasagot na natin, bakit yung kapitbahay namin hindi naman Christian pero walang problema? Akong Christian, may problema. So, pwede natin masabi na itong kapitbahay niya ay nililid ng Panginoon para magsisi. Okay? Para makita, ma-appreciate yung kindness ng Panginoon through Jesus Christ at makikita na, ay, ganito pala kabuti ang Panginoon, ako na ay maniniwala sa Kanya. No? Maniniwala ako kay Kristo. So, more of it, mamaya. Ang preposition ni Pablo, or yung mga hindi may tatanggi na katotohanan, yun yung premise natin, na binibigay niya sa mga passages na ito, ay ang lahat ng tao ay tatayo sa hukuman ng Diyos. Believers man o non-believers, Christian man o hindi, lahat ay haharap sa Diyos para hatulan base sa ating ginawa. Kaya ang tanong natin ngayon, handa na ba tayo sa pagtayo sa hukuman ng Diyos? Kung mamayang alas 5, let's say, alas 5, di ba ngayon daw yung di ba, kunyari, mamayang alas 5, no? Handa ba tayo na tumayo sa hukuman ng Diyos o fear yung naririnig natin? Magiging handa lang tayo, kapatid o kaibigan, kung tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos, kung meron tayong tunay na pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya sa wala pang pananampalataya dito, no, na nakakarinig nito, wala pang relasyon kay Kristo, may this sermon leads you and brings you to faith by His grace. At panalangin namin na buksan ang puso nyo ng ebanghelyo, no, ng banal na spirito na maunawaan ang gospel, ang good news ni Kristo na siya ay naparito para mamuhay at magkaroon ng perpektong pagsunod sa mga batas ng Diyos at mamatay para sa kasalanan ng mundo, na kung sino man ang maniniwala ay maliligtas. Kaya I urge you, friends, please, please, please do not harden your hearts. Hear this message today, this morning, with a sincere heart. Lend your ear to this sermon. Christ is offering you today His salvation. No? Lambutan po natin. No, wag po tayo mag-resist sa mga katotohanan. At ganoon din po sa mga professing Christians, mga members, covenant members ng SGRBC, may this word drives us to a deeper love and appreciation to our good and gracious God. Na ito ay magdulot sa lalo nating pagkilala, no? At paglalim sa Panginoon, sa nakailangan nating sa ating paglakad sa lakad natin as Christians. Kaya pakinggan nyo rin po ito, at sa ganun din sa mga professing Christian na, Christian naman ako, may faith ako kay Christ, pero wala akong church.
ito ay para rin sa inyo. Na wala pang local church, nawa ay magdulot ito ng lalong paglalim sa grasya na natanggap ninyo at magtulak lalo sa masidhing pagnanasa at pagnanais na magkaroon ng isang local church. Okay? So, ang focus natin ngayon, mga kapatid, verses 12 to 16, yung binasa natin kanina. Isipin natin na patuloy pa rin ang parsing o paglatag ng truths ni Paul about sa judgment ng Diyos. Nagbibigay siya ng mga katotohanan pa. Nagbibigay pa siya ng mga meaning para hindi tayo malito. Diba? Ang katotohanan na ang judgment ay about sa according sa truth, according sa acts natin, according sa batas ng Panginoon. Okay? At ngayon, papakita na ang kanyang judgment ay equal, impartial, at universal. Sa verse 12, sabi rito, "For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law." Tongue twister, no? Yung verse 12, nakalink yan sa 11. Yung 11, explanation ng verse 12 para mas lalong ma-emphasize yung impartiality ng judgment ng Diyos sa lahat ng tao. Ano bang sinasabi sa 12? Nahahatulan ng Diyos ang lahat ng nakatanggap ng batas ni Moses, yun yung mga Hudyo, at yung mga taong hindi nakatanggap ng batas ni Moses, ito yung mga Gentiles. So, pwede natin masabi, therefore, we can conclude na lahat ay dadaan sa kanyang hatol. Walang favorite, walang ma-set aside. Lahat, Christian man o hindi. So, gusto ko lang i-emphasize, lahat tayo dito tatayo sa hukuman ng Panginoon. At pagdating sa 13 to 15, ito ay sinulat ni Paul as parenthetical, no? Ito yung type or technique na pagsusulat niya na pagbibigay at pag-a-add ng detail ni Pablo para mas makita natin yung bukod sa impartial or para sa lahat ang judgment ng Diyos, ang batas din or ang law ni Moses ay hindi nagja-justify. Ito ay hindi nagsisave. Okay? So, ang batas ni Moses ay universal, yun ang sineset niya, at sinasabi niya rito, lalo para mas kumalas sila, ang thinking nila sa batas ni Moses, makita nila na hindi nila to kailangan para maligtas. Okay? Para maligtas yun ang gusto kong sabihin dito. So remember, ang style ni Paul dito ay may imaginary questions na sasagutin niya, at ang imaginary questions na ito sasagutin niya sa grupo ng Hudyo at grupo ng Hentil. Sa 13, nandito yung tanong ng Hudyo. Meron siyang imaginary. Bakit naman kami kasama sa judgment, Paul? No? Ba't kami kasama sa paghahatol ng Diyos? Nasa amin naman yung batas ni Moses. Kabisado namin, lagi namin binabasa yan sa templo, lagi namin naririnig yan. Unfair naman yata ang Diyos. So, yun yung point of view ng mga Hudyo. Kaya sa 13, ito yung sagot niya. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. Alam natin na ang Jews ay religious person o mga people, okay? Kaya pala religious, doon pala nakuha yun, no? Kabisado nila yung 10 Commandments. Kabisado nila yung mga batas ni Moses. Lahat. Binabasa nila, sinasambit nila, pero never nila itong ginawa. Never nila itong pinractice. Mali ang practice nila. Ang pinapractice nila, yung pride nila na ako ay Pariseo, ako ay Hudyo. Ang tingin ko sa mga Gentiles, alam nyo, ang tingin ng Gentiles ng Diyos sa Gentiles, mga uling, mga panggatong sa impyerno. Ang tingin ng mga Hudyo sa Gentiles, mayabang sila Nasa kanila yung batas ng Diyos Kaya kala nila, hindi na sila kasama sa hukom. Kala nila, ang hukuman lang ay ang mga Gentiles. Kaya ang tingin nila dito, mga panggatong sa impyerno, mga aso, mga walang
lugar sa mundo dapat o sa langit. At iyon yung tingin ng mga Hudyo. Pero tignan nyo yung pahayag ni Jesus Christ sa Matthew 23. Sino rito yung nakapunta sa Bible reading regarding sa Jews, no? In particular sa mga Pariseyo. Ang sabi ni Christ, sila ay mga hypocrites. Mga hipokrito. Kabisado nila ang law, pero hindi naman nila inoffer ni isang daliri nila para makatulong sa kapwa nila. Tingnan nyo, no? Ganto yung ugali ng mga Jews, ganto ang paniniwala nila. They teach and hear the law, but they never work. No? They do not do the works of the law. Hindi nila to pinractice. May sinulat pa nga si James dito sa James 1:22. Sabi niya, kausap niya mga Hudyo, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Therefore, ang sinasabi ni Pablo sa Jews, as hearers only of the law, they are hypocrites, they are deceivers of themselves, na sila ay hindi dadaan sa hatol ng Diyos. So ano ulit ang sinasabi ni Paul sa verse 13? For it is not the hearers of the law. Hindi yung mga nakarinig ng law ang magiging masisave ng Diyos, kundi ang gumagawa ng law. Madiin na sinasabi ni Paul ito para ma-count ang righteousness o sila ay ma-count para sila ay justified sa mata ng Diyos, kailangan nilang gawin ang batas. So kung ano ang mga Jews, alam natin sila ay hearers of the law lang, hindi sila qualified na maging justified sa mata ng Panginoon. Sa verse 13, this teaches us two things. Yung isa, this is a reminder sa mga children na hindi lang dito sa churches, kahit sa mga ibang churches din, na hindi lang dahil marami silang alam sa Bible, alam nila yung 10 Commandments, nakakanta nila, hindi enough ito at sufficient para ma-justify sila. Hindi porket sila ay laging present sa church, sila na ay saved. Hindi porket sila ay catechized ng kanilang mga magulang, sila na ay saved. Hindi po ganon. This is to encourage parents, mga kuyas and ates and titos and titas, na kailangan talaga nating i-guide ang mga children at ituro ang gospel. Huwag sila mag-dwell na alam ko naman yan, alam ko naman ang mga kwento ng Noah at ni Moses, David, ni Goliath. Hindi po yun nakakapag-save. Kahit makabisado na lang ang Bible, hindi yun makakapag-save. Kahit magkaroon sila ng mga skit-skit, mga sayaw-sayaw, alam nila yung mga hymns, hindi yun nakakapag-save. Ituro nyo ang gospel sa kanila. Para yung nangyari kay Timothy, na tinuturo pa ng lola niya nung bata siya, nag-benefit sa kanya. Alam niya na, kumbaga, yung paglakad niya, nasa track na ng pagsunod kay Kristo. Confession na lang ng kanyang pananampalataya ang hinihintay. So, ganun din po sa atin dito. No? Kaya, hindi tayo magiging complacent na lagi silang nandyan. Okay na yon. Ganun din po, no? Reminder din ito, hindi sa mga children, sa mga adults, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, kahit may pamilya na hindi dahil nagsisimba tayo, maliligtas tayo. Magkaibang bagay po yun. Hindi dahil na naririnig natin yung mensahe, maliligtas na tayo. Di ba kadalasan ngayon sa mga tao, sa mga nakasanayan natin, pag magsisimba, pupunta lang, pero absent-minded, wala yung puso doon, hinihintay yung pagtapos kasi magmamol pa. Hindi enough yun para ma-save ka. Hindi enough na marinig mo lang yung sweet doctrines ng Bible.
Hindi enough na kaya mong i-explain yung mga different theologies. Hindi enough na makanta mo, kabisado mo ang hymns ng church, o mag-share ka ng gospel, or gumawa ka ng mga activities sa church. Hindi enough yun. Higit sa lahat, hindi enough na marinig mo lang yung gospel. Yan yung sinasabi sa Hebrews 6, na taste nila ang glory ng Diyos. Pero hindi sila sumunod. Hindi nila ginawa ang obedience of faith. Ano ba ang obedience of faith? Kung babalikan natin sa chapter 1:5, ito yung pag-obey through repent and believing the gospel. Naalala nyo, no? So, anong sense? Kung pupunta tayo ng church, kung you miss the point of Jesus Christ, anong sense kung pag-attend mo, you miss His Word? Anong sense kung kompleto ka nga sa Lord's Day, di ka uma-absent, pero nabuboost lang yung emotions mo. Yun lang pala yung pinupunta mo. Di mo nakita yung kadakilaan ng Panginoon. At ito yung binebenta ng mga churches ngayon. Hindi kami religion. Relationship lang kami. Kahit tithes mo lang ibigay mo, okay na yon. Kami na bahala sa iyo. Ang faith mo ay nasa sa... Uso to. Yung pagpunta mo sa church, ang motivation nila, ka-churchmate. Excited silang pumunta sa Lord's Day para sa kaibigan nila. Para after doon, makakapagkape, makapag-Jollibee. O excited sila kasi gusto nilang ipakita yung outfit nila. Or excited na tumugtog. Then pagtapos ng tugtugan, lalabas. Tapos pagtugtog, tara, sakto. Tapos may chicharon pa yon, yung, ano ba yun? Ano yung uso dati? Yung crop. Yung mga Pag tapos na yung sermon, naririnig nila, syempre, nakamike, papasok ulit yan. Pagpasok doon, tugtog na naman. Syempre, dahil altar call na. Hindi rin po tayo naniniwala sa altar call. Yan ay isang decisionism na on the spot, pag de-deciding ka kung tatanggapin mo si Christ o hindi. Ito, ang faith natin ay bigay ng Panginoon. Kaya, ang ipapag-pray mo, ay ang awa at grasya ng Panginoon nang bigyan ka ng pananampalataya na makita ang ibig sabihin ng Ebanghelyo, ang glory ng gospel. Anong point kung marami kang kaibigan, sikat ka sa church, marami kang ministering ina-attenan, nasa youth ka, nasa children ka, nasa ano ba yun? Ano ba tawag doon? Nasa mga YP ka, or lahat naman may YP, di ba? Sikat ka sa church. Pero, hindi Diyos ang pakay mo. Ang pakay mo yung magamit ka. Hindi po ganon. Yes, we love our brethren. Wag po ako ma-misquote doon. Yes, we love our ministry. Yes, we love our church. Sinabi sa atin yan. Pero, ito dapat ay nakaugat sa pag-ibig mo kay Kristo. Kung wala kang pag-ibig sa salita ni Kristo, sa pagsunod sa salita ni Kristo, useless lang ang lahat ng meron ka. Useless lang lahat ng ministry na meron ka. Useless lang ang ginagawa mo sa church. Kung wala kang pag-ibig, pananampalataya kay Kristo, lahat yan ay laban sa Panginoon. Lahat yan ay kontra sa Panginoon. Alam mo yan kung saan? Yan ay hilig mo kasi nakapoint sa ano kayang gusto ko? Ano kaya ang gagawin ko? 'Di ba? Lagi nating sinisigaw, follow Christ, obey Christ, submit to Christ. Hanggang sa bibig lang. Kaya dapat lagi natin naririnig na tayo ay dapat sumunod sa Panginoon kasi agenda niya na. Nung tayo ay nanampalataya sa Kanya, pumasok na tayo sa agenda niya. At sa agenda niya, saan ka pumasok? Kunyari, MRT or LRT2 para Gen Z. LRT2. Pagpasok mo doon, saan ka nakakita ng gusto mong huminto at gusto mong bumalik? Kasi yun ang gusto mo. Diba? Dadaloy ka kung saan ang release ng LRT2. Ganun din si Kristo. Meron siyang release. Meron siyang way. At yun ang ating sanctification. Okay? Kung kanina, yung Diyos, ang tanong ay,
bakit kami masasama sa judgment, nasa amin ang law of Christ, law of Moses, ito mga hentil, sa 14 to 15. May tanong din sila, nasasagutin ni Pablo. Ang sagot ni Pablo, ay ang tanong ng mga hentil, bakit naman kami kasama para i-judge ng Diyos? Kung ang Hudyo lang naman ang binigyan ng batas ni Moses, ng 10 Commandments, unfair naman yata yon. Napansin nyo ba? Bigyan ba kayo ng, nakakita ba kayo na may nakasulat dito, walang tatawid, may multa o no jaywalking. Tapos tumawid ka, hinuli ka pa rin, pero di mo alam na may nakasulat pala, or kahit no U-turn, hindi mo alam na may nakaganon pala. Hinuhuli ka pa rin ba o hindi? Dapat yun huliin. No? Hindi yun, minsan kasi sinasabi na yung grace ng tao, sinasabi, sige, pagbigyan na, next time Pero ang Lord, walang ganto. Binigyan niya na tayo na next time Ang dami next times. At yun nga yung kindness niya. Pero pagdating na dun sa, I'm talking sa eschatological yung final na judgment. Pagdating na dun, wala nang next time. Yun na yun. Okay? Kaya ang tanong ko kanina, ikaw ba ay ready na tumayo sa hukom ng Panginoon? Ang tanong, kailan? Hindi ko alam. Ang sigurado, ikaw ay tatayo sa harap ng Panginoon. Ang sagot ni Paul dito sa hentil, na ang ganito ang tanong, na unfair naman ang Diyos sa judgment na ito, 14 to 15, for when Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even they do not have the law. They show that the word of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even accuse them. No, dati nung binabasa ko to, nosebleed ako dito. Napakahirap intindihin dahil hindi pero sobra. Pero dahil nga sa enlightenment ng banal na spirito, naintindihan at maintindihan ng anak ng Panginoon. Ano meaning ng mga verses na ito? Sinasabi ni Paul sa Gentiles na kahit wala sa kanila ang 10 Commandments o ang batas ni Paul, sila pa rin ay guilty. Dahil bilang isang tao, sa verse 15, may makikita kayo dyan, nakaukit or nakasulat automatically sa bawat puso ng tao ang batas ng Diyos. Nung nilikha si Adan, nilagay ng Diyos ang batas niya sa puso ni Adan. At hindi lang kay Adan yon, sa lahat ng tao sa mundo. Okay? So, ikaw man ay hindi Israel, hindi ka nakatanggap doon sa Mount Sinai or sa tablet of stones na nilagay ang 10 Commandments, hindi mo man na-experience yun, pero ikaw, ang puso mo ay may nilagay ang Panginoon dyan na batas niya, at yon ay naturally pinapamuhay mo. Naisip niyo po ba yon? Naturally, pinapamuhay natin. Sabi sa 14, they are law to themselves, even though they do not have the law. Sabihin, ginagawa nila yung law, kahit wala sa kanila yung law ni Moses. Ano ibig sabihin dito? No, sa verse 15, nakikita sa buhay ng tao naturally ang nilagay ng Diyos sa puso ng tao, which is ang kanyang batas. Alam ng tao ang tama at mali. Dahil we are created as a rational being. Kaya lahat ng tao ay may commonality sa morality. Nakikita niya po ba? Kaya common tayo sa lahat na ang murder ay masama. Kahit Christian o hindi Christian, pag sinabi mong pagpatay ng tao, masama yan. Kaya alam natin, kahit hindi Christian at Christian, alam natin na mali ang pagsisinungaling. Alam natin lahat ng tao sa mundo, mali ang pagnanakaw. Mali ang commit ng adultery or di ba? Ang ginagawa ng mundo, dahil alam nga nila, pinapababaw nila. Di ba? Ay, partner ko siya. Ay, ano ko lang naman, parang hindi ganon. Okay? Kaya tayo nagkaroon ng batas sa mundo. May mga pulis tayo.
At yung batas ng pulis sa buong mundo, common. Bawal magnakaw, bawal magpumatay, bawal gumawa ng masama sa ibang tao. Lahat tayo nagkakasundo rito. Kasi nga, meron sa ating nilagay ang Diyos sa puso natin, which is ang kanyang batas. Kaya hindi pwedeng sabihin ng Gentiles na dapat excuse kami sa hatol ng Diyos. Wala naman kami sa Israel eh. Hindi sila familiar eh. Hindi kami familiar kay Abraham, kay Moses. Sino ba yung mga yun? Sino yung mga David? Alam niyo po, tayo, exposed na yung mga kwento na ito, mga character na to. Pero nung mga time na to, yung sinusulat ni Paul, marami pang mga Gentiles, hindi kilala talaga sila Noah. Yung mga Old Testaments, no? Hindi nila kilala. Kaya pag kilala mo si Abraham at may batas ka ni Moses, sikat ka. Kaya yun yung pinapangyabang ng mga Hudyo. Okay? Pero hindi nila may mapapagkaila na ginagawa din nila kung ano yung binigay kay Israel, sa Israel, yun din yung kanilang ginagawa sa kanilang pamumuhay. Kaya hindi sila pwedeng ma-justify sa kanilang apela na wala sa kanilang batas ni Moses. Okay? Medyo, pa tayo? Move forward pa tayo. Speaking of justify, it is a legal term. Ito ang first time na ginamit ni Paul dito sa Romans ang salitang justify. So we can picture sa courtroom, sa korte, no? Ang mga tao ay ang defendant or nasasakdal, lahat ng tao. Ang judge ay ang Diyos. Ang charge ay condemnation para sa mga unrepentant heart. At ang mga witness, sino ang witness? Ang konsensya. 'Di ba? Ang konsensya ay nasa puso natin at saan ba nilagay ng Diyos? Ang kanyang batas nasa puso natin. Kaya ang konsensya natin, in a way, konektado sa batas ng Diyos. Kumbaga, ito ay lumalabas sa actions nila, sa salita nila, at sa isip nila, dadaan muna ito sa kanilang konsensya. At dadaan sa thoughts, sa kanilang isipan. Ito namang thoughts, ito naman yung parang referee, na dahil nga alam ng thoughts ang batas ng Diyos, siya yung nagsasabi kung labag ba yun o hindi. Siya yung nag-a-accuse o mag-e-excuse doon sa certain na ginawa or gagawin ng isang tao. Okay? So ang nangyayari dito, itong tandem na to, yung conscience and thoughts tandem, ay laging may conflict. Kasi kung ano ang conviction ng conscience, ay either i-accuse or excuse ng thoughts yung ginagawa ng isang tao, intentional man o hindi. Okay? Paano to? Di ba tayo pag may ginagawa tayong mga bagay, nako-convict tayo. Nako-convict ako, gagawin ko to or gagawin ko to. Sinabi ng konsensya mo. Pero yung thoughts mo, teka, kasalanan yan. Wag mong gawin yan. Mag-grieve ang banal na spirito. Yun, di ba? Yun yung ina-accuse ka na mag-grieve mo ang wag mong gawin yan. Sabi ng thoughts. Yung isa naman, ina-excuse. Yung thoughts din yun. No? Naglalaban eh. Yung sabi naman ng isa, okay, sige, minsan lang naman eh. Wala naman si pastor eh. Di ba? Monday to Saturday, nasa mundo ka. Understandable yan. Gracious naman ng Diyos eh. Di ba? Nakikita natin. Nagkakaroon ng referee. Either i-accuse yung thoughts, ay yung conscience, yung acts mo ng thoughts, or i-excuse. At even sa mga secrets natin, ang witness natin, ang conscience at thoughts, alam yung witness natin, ay yung secrets natin. 'Di ba? Sa 5, i-judge tayo ng Diyos according sa mga ginawa natin. Ito naman, kasama rin yung mga secrets natin na hindi natin ginawa. Kaya wala talaga tayong maitatago sa Panginoon. Lahat
bubuklatin niya yung puso natin. Kaya walang excuse na masasabi mo, hindi namin alam. Hindi namin alam na kasalanan pala yan. Kasi hindi kami familiar. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos yan. Kasi binigay niya ang konsensya, binigay niya ang thoughts para mag-i-excuse ka o i-accuse ka. Para in a way, alam mo, tama ba to o mali? Okay? So, yun yung buong passage natin. So, anong takeaways natin dito sa 12 to 16? Anong mensahe? Anong emphasis na pwedeng ibigay sa atin ni Paul? Babalik tayo sa chapter 1, 6 to 17. Ang sinasagot kasi dito ni Paul kung bakit natin kailangan ang gospel. So, dalawang mensahe ngayong umaga. 2 points. Una, salvation is not found in the law, but only through faith in the gospel. Ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa batas, ngunit sa pananampalataya lamang ng ebanghelyo. Maliwanag sa atin na ang batas ni Moses na nakuha ng Diyos ay hindi para iligtas sila, pero para makita nila kung gaano kabanal at kaperpekto ang Diyos. Para makita nila kung gaano sila kalayo sa Diyos at kung gaano sila kadumi ng kasalanan. Ang batas ng Diyos ay para malaman kung paano mamuhay kung ikaw na ay na kay Kristo. Yan ang purpose ng law sa tao. Yes, we can be justified kung mapaperfect mo ang law. Pero alam ni Paul na hindi mo kayang gawin yan. Alam ni Paul na hindi tayo doers of the law. Kasi ang nire-require ng law ay perfect obedience from a perfect man. So, alam natin, sa paglabas pa lang natin sa sinapupunan, na-inherit na natin yung kasalanan ni Adan. So, ikaw na, yung record mo, guilty ka na agad, sinner ka agad. So, dun pa lang, no way na mapaperfect mo righteously ang Ten Commandments. Kaya dito, mas ma-appreciate natin dahil ginawa ng Diyos, gumawa siya ng paraan para ma-justify ang mga kawawang tao. Tayong mga tao. Dahil ang tao ay patay sa spiritual at hindi magkakaroon ng kahit anong chance para isipin ng tao na gusto kong maligtas Sige, lalapit ako sa Diyos. Kasi by nature, alipin ang tao ng laman, alipin ng mundo, alipin ni Satan. Ang tao, ang gusto lang nila sa buhay, sumalungat sa Diyos. Hindi sumunod sa Diyos. Pero sa yaman ng grasya at awa ng Panginoon, gumawa siya ng solusyon. Gumawa siya ng daan para magkaroon ng pag-asa at kaligtasan ng tao. At ito ang pagpapadala niya sa kanyang buktong na anak na si Jesus Christ, ang second Godhead ng Trinity. Si Kristo ay naparito para gawin yung napakahirap na requirement ng Diyos. Ano nga ulit yon? Ang maging doer ng law perfectly. Ginawa ni Kristo ang kailanman ay hindi magagawa ng tao. Yung 100% obedience na ni minsan na hindi pumalya si Christ. Hindi siya nagkasala habang sumusunod siya sa Ten Commandments na ito. At para ma-receive itong ginawa ni Jesus Christ na 100% na obedience sa works ng law, ay dapat ilagak ng tao ang pananampalataya niya sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Na siya ay namatay para sa makasalanan. Na ang kanyang kamatayan ang nagsatisfy sa galit ng Diyos sa kasalanan at sa mga makasalanan. Na ang kanyang dugo ay ang maghuhugas ng kasalanan ng sino mang maniniwala sa kanya. Ito ang magandang balita ng Diyos sa tao dahil walang pag-asa na maligtas ang kanilang sarili. Walang pag-asa ang tao na tumalikod sa kanilang kasalanan hanggat hindi sila kinikilos ng banal na spirito. Kaya ang tanong ko muli ngayon, nasan ka kapatid?
Ikaw ba ngayon ay nagsisi, nanampalataya lamang kay Kristo sa ganyang ginawa para maligtas? O sinasamahan mo ng works para maligtas? Ako ay magpe-pray para maligtas. Ako ay kukumpleto ng simba para maligtas. Ako ay tutulong para maligtas. Ako ay magbibigay para maligtas. Kung ganyan ang pag-iisip mo, ang paniniwala mo sa kaligtasan, wala yan sa salita ng Panginoon. Bitawan mo yan, kapatid. Ipapahamak ka niyan. Ang sinasabi sa atin ngayon ni Jesus Christ, it is finished. It is done on the cross. Kaya sabi sa Galatians 2:16, yet we know that a person is not justified by the works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Jesus Christ in order to be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. Hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng gumawa ng style mo para ikaw ay ma-justify. Iisa lang po ang binigay na paraan ng Panginoon, at ito ay through faith in Christ alone. Hindi makakapagligtas ang church. Kala natin, pag punta natin sa church, maliligtas na ako. Hindi po. Si Christ lang at ang ginawa niya sa cross ang magliligtas sa iyo. At para ma-receive mo to, paniwalaan mo ang ginawa ni Christ. Meaning, ang salvation ay natatagpuan lang sa gospel, sa ginawa ni Christ. At maliwanag na hindi nag-justify ang law, kundi nagko-condemn. Ang batas ng Diyos ay para sabihin sa atin na, ay, nararapat lang sa iyo na parusahan. Kasi nilabag mo tong commandment number 9. Ito, nilabag mo yung nag-honor ka ng parents mo. Linabag mo yan. Kaya kailangan mong i-condemn, kailangan mong makondemn sa harap ng Diyos. Ito ang role ng batas. Kinokondemn niya tayo. Pero at the same time, mamaya ko na sasabihin yung at the same time. Okay? Ang gospel lang ang sufficient and has the power to justify the sinners. Ang pinupunto ko rito, only by the perfect obedience of Jesus Christ to the works of the law can justify us through our faith. If you want to be acquitted from your sins, don't depend on the law sa iyong mga pwedeng magawa. Huwag nating isipin na thou shall not lie. Sige, hindi na pala, bawal pala magsinungaling. 100 points sa heaven. Mekos-mekos lang. Di mo na lang gagawin yon. Hindi mo ginagawa yon para maligtas ka. Hindi ganun ang design ng Diyos. Sabi nga ni Christ, magsisi, tumalikod kayo sa mga kasalanan nyo, at sumunod kayo sa akin. Ang gospel, ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng tao, hindi ang pastor. Minsan, inisip natin, fan tayo ni Christ. Gustong-gusto ko yung tsura ni Christ. Gagawin natin, tayo ay panatiko ni Christ. Meron tayong picture ni Christ. Wallpaper natin, Christ. Nakasulat dito, Jesus Christ. Team Jesus, number 7. Ano yun? Anong kinalaman sa salvation natin yun? Hindi po makapag-save yan. An inch. Sinasabi ko na po sa inyo. Ang challenge ko ngayon dito sa unang punto, put your eyes fixed on the works of the cross. Hindi sa mga works na kaya mong gawin kay Kristo. Insufficient yan. Yung mga mabubuti mong gawa, yung pagiging mabait mo, lilipas yan. Yung pagiging mapagbigay mo, lilipas yan. Yung matulungin mo, lilipas yan. At kung ito ang katwiran mo ngayon, na di naman ako kriminal, di naman ako nagmamasaker, siguro naman makakalusot na ako sa Diyos. Minsan, ganun tayo, no? Maling belief ito. Kasi minsan, babasahin natin,
Yung salita ng Panginoon, habang nako-convict tayo ng kasalanan natin, ang nire-resist pa natin, ang sasabihin natin, makakalusot ako kasi nagbabasa ako ng salita ng Lord eh. Eh yung mga nasa kulungan, hindi nakakapagbasa. Maling belief ito. Kaibigan, kung ganito ang belief mo, repent, magsisi ka. Kaya ka nandito para marinig mo to. Ito ay purong salita ng Panginoon. Kung iniisip mo rin naman, ay paparusahan ka lang ng Panginoon dahil marami ka ng kasalanan. Kumbaga parang puno na ang salop. Di ba? Parang ganon. Hindi po. Kaibigan, kailangan mo magsisi. Kung ganon ang paniniwala mo sa kasalanan, hindi yan binibilang. It is enough to commit one sin for God to punish us. Nangyari kay Adan, yung pagkagat niya lang, yung disobedience niya sa pagkagat doon sa apple, sa prutas ng karunungan. Hanggang ngayon, dinadanas at mga generations pa natin ay dadanas doon sa ginawa ni Adan. What more kaya tayo kung magbibilang pa tayo sa mga kasalanan natin? Doon na lang tayo sa pagsisinungaling. Nakailang sinungaling ka nung isang week? Kung magbibilang tayo, kulang yan. Kaya, ang tanong mo sa sarili mo, enough na ba ako mapunta sa impyerno? Yes! Kasi lumabag ka sa batas ng Diyos. Hindi yan dahil sa dami ng ginawa mo sa Diyos. Hindi yan para may kinukuha ka, tapos, ay, ganito lang, 100 points, nag-iipon ka sa langit, maliligtas ako. Hindi. Dahil linabag mo ang batas ng Diyos, kulong ka sa impyerno. Ikaw ay itatapon sa lake of fire. Kaya magsisi ka kung yan ang pananampalataya mo, kung yan ang pag-iisip mo, paniniwala mo, kapatid. Reassess your faith. Pangalawa, the faith in the gospel produces lawful living. Ang pananampalataya sa Ebanghelyo ay nagbubunga ng matuwid na pamumuhay. Ang pananampalataya natin sa gospel kay Kristo ay magdadala sa atin sa pamumuhay ng may pagsunod sa batas ng Diyos. Aba, teka, ang sakit na ng ulo ko Kala ko ba hindi na kailangan ng batas ng Diyos? No? Sa may faith kay Christ, hindi kayo exempted na sumunod, para hindi sumunod sa batas ng Diyos. Though hindi nakakaligtas na ang batas ng Diyos sa atin ngayon na may pananampalataya, ito naman ang standard ng Lord kung paano tayo mamuhay. Kung paano ang buhay ng nasa sa Kanya. Kaya wag natin tignan na demolish na ni Christ. Yes, nasunod niya na ang law. Sinabi niya sa Matthew, hindi niya demolish, but to establish. Sinunod niya para sa iyo, para sa lahat ng mananampalataya perfectly. Nag-iisip tayo, nabaliwala yung parusa sa atin, na-cancel. Hindi na-cancel. Natuloy. Kailan? Sa cross. Sinalo ni Christ para sa iyo. At yun ang gospel. Yun ang paniwalaan mo. Na hindi ka nahaharap sa condemnation ng Diyos dahil sinalo na ni Christ para sa iyo ang condemnation na nag-aabang o naghihintay sa mga taong wala pa kay Kristo. Ang law, wag naman natin maliitin. The law plays a big role mula pa sa Old Testament. Sa Galatians 3:24, sabi ni Pablo sa mga Hudyo, "So then the law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith." Yung kindness ng Diyos, ginaguide sila para sa pananampalataya kay Kristo. Ang law, sila ang nag-guard sa Old Testament sa Jews hanggang dumating si Kristo. Ano ibig sabihin nito? Ang law ang nag-preserve sa Israel para hindi sila magwatak-watak. Ang law ang naging nag-fence sa kanila. Ang law ang naging distinct
naging distinction nila sa ibang lahi, sa ibang nation. Ang law ang nagpapatuloy na nagbabind sa pinili ng lahi ng Diyos, which is ang Israel, hanggang dumating si Kristo. Though hindi na tayo under ng law at under tayo ng grace, hindi pa rin tinatanggal ng Diyos ang kanyang law. Itong law na ito ay dapat lakaran ng kanyang mga anak. At as His discipline at pag-transform sa atin ng mga believers, we have to obey in His law. Okay? Kaya sinabi, kayo ay huhusgan according to your deeds. Kung ang ginagawa mo ba ay may pag-obey sa law, by grace. Mamaya, maintindihan pa natin yan. Sabi sa Ezekiel 36:26-27, then I will give you a new heart. Bibigyan kayo ng puso. No, ito yung promise sa ating regeneration. And put a new spirit inside you. I will remove the heart of stone from your body and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and will cause you to walk in my statutes. And you will carefully observe my ordinances. No? Hindi niya sinabi na bibigyan ko kayo, isisave ko kayo at bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi. Sabi niyo, and you will carefully observe my ordinances. Nung una, kuya, nalilito ako Kala ko ba ang tao may nakasulat na naturally sa puso? But ngayon, isusulat ulit ng Diyos sa puso, dun sa, di ba, yung may promise siya, medyo magulo. Nung una, yes, nung natural man tayo, wala pa tayo kay Kristo, nakasulat sa puso na natin ang batas ng Diyos or ang moral law or ang eternal law. 'Di ba? Yun nga yung isa tayo dahil ang pagpatay ay lahat mali, no? Sa lahat ng paningin ng tao. Pero muli, nakita ulit natin dito na ilalagay ng Diyos sa puso ni numan ang mananampalataya sa gospel. Ibig sabihin, pertaining ang Ezekiel 36:26-27 sa mga Christians, sa mga believers. Kung ang puso natin na wala kay Christ, nung wala kay Christ, nagagawa natin yung law naturally. Kumbaga, kung paano natin conscience lang, naturally, ito ay ating naipapamuhay. Ang pagkakaiba na ngayon sa paglagay ng Diyos sa ating puso, we do it to glorify God. Kung dati, nakakasangkapan pa natin, nagagamit yung mga law na yon para magkaroon ng panloloko, ginagamit pa natin para magkaroon ng pagkakasala, para maitaas yung sarili natin. Ngayon, may bago na tayong puso kay Kristo. Sinulat niya muli yung salita, yung batas niya, para sundin natin ng may pag-ibig. Susundin na natin ito with the power of the Spirit and by His grace. Hindi natin to kaya mag-isa. Ang kumikilos na sa atin ay ang Spirit. So every time na pinipili natin na huwag magkasala, nagpe-prevail ang Spirit. Pero pag tayo napipili natin yung pag-fall sa kasalanan, sadly, alam na natin na tama at mali at hindi pleasing sa Lord. Pinili natin, i-displease ang Panginoon. Pag nagkakasala na tayo ngayon, intentionally or not intentional, unintentionally, kinakalaban natin si Kristo. Kumukontra tayo sa gusto ng Diyos. Pag tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala, kung kinokontra pala natin willfully ang Diyos. Ngayon, ang intention ng Diyos sa atin ay gawin na natin, magawa na natin yung law, yung eternal law, na gagawin natin in the eternity. Kasi yun yung lakad na natin So kung dito pa lang, tamad ka ng sumunod. Ayaw mong sundin si Kristo. Ang gusto mo lang, save ako. Ayaw kong magpasakop. Ayaw kong magpa-conform. Ayaw kong i-mold yung aking dreams. Ayaw kong ipa-shape sa gospel yung mga desires ko, yung purpose ko. Ngayon pa lang, ang agenda mo pa rin ang nasusunod,
What more? What more? Pagdating natin sa eternity, ang agenda na lang talaga ng Panginoon. Baka tamarin ka doon, kapatid. No? Baka, though hindi totoo yun, syempre pag nandun ka na ang truly Christians, hindi tinatamad na doon. Kaya kung i-reevaluate mo lang, magagawa ko ba to eternally? Kung hindi, reassess mo yung faith mo. Kasi pag ikaw ay nagkaroon ng faith, upon receiving the faith and believe, you placing your faith in Christ, nagwo-work na antimano progressively ang Diyos sa'yo. Hindi ka niya iiwang stagnant. Merong progression. Kaya nga may conformity from graces to graces, glory to glory, honor. Diba? Para ma-exalt tayo ang church. Ang plano ng Panginoon ay para baguhin ang disposition natin, ang pananaw natin, ang puso, ang pagsunod natin. Hindi tayo nagsusunod na, ay, magbibigay ako para in return, magbigay ka rin sa akin, ha? Di ba? Ano ba yun? May turo ngayon, sa philosophy, kunyari, ang dapat daw ang isagot mo, pag binigyan ka, ay tumulong ka, tapos nagpasalamat. Huwag ka daw mag-welcome. Ang sasabihin mo daw, syempre, tayo lang naman magtutulungan. Ang notion nun, may utang na loob ka sa akin, ha? Tinulungan kita. In the future, tutulungan mo din ako, ha? So, nag-iimbak ka ng mga utang na loob sa mga kapwa mo para hindi sila makahindi. So, nakita nyo, ganito yung pagsunod, yung maling pagsunod sa batas ng Panginoon. So, ito yung tinatransform sa atin ng Diyos. At sa lahat ng nag-place sa Kanya, ang dapat maging effect sa ating pagsunod ay pag-ibig at pag-abide sa law. Tignan niyo po sa Psalms 119, sa binasa ni Louie kanina, 33-35. O Lord, the way of your statutes, then I will guard it to the end. Give me understanding and I will guard your law. I will keep it with all my heart. Make me walk on the path of your commandments, for I take pleasure in it. At sa 40, how I long for your precepts, for your law. Give me life in your righteousness. Nakita niya po yung picture ng merong bagong puso na ang resulta ng pananampalataya sa gospel ay nagre-result ng pagmamahal sa salita ng Panginoon. Imbes na burden ng tignan nila sa utos at salita ng Diyos, naging pleasure sa kanila. At ang result ay i-observe pa nila at ilolong pa nila precepts upon precepts. Ano pang gusto mong gawin? Ano pa? Kaya yung kay Isaiah, send me, O Lord, yun ay nasasabi lang. Though hindi siya deserve talaga magsabi, pero nasasabi lang yon ng merong pananampalataya kay Kristo, na kahit saan mo ko dalhin. Ikaw, kaya mo ba? Hindi mo siya makakaya ngayon hanggat wala kang pananampalataya kay Kristo. Ma-appreciate mo siya pag ikaw ay na kay Kristo na. Kasi alam nung psalmist, sinasabi ng psalmist sa atin, ang pagsunod sa batas ng Diyos, ito ay nakakabuti sa kanila. Sa Psalms 1:2, how blessed is the man who does not walk in the advice of the wicked, advice of the world. Pag sinabing wicked, hindi naman lahat mamamatay tao. Pag ikaw ay wala kay Christ, wicked ka. Yan ang kategory. Kung ikaw ay wala kay Kristo, ang wrath ng Panginoon ay nasa sa iyo. Hindi siya parang marami ditong nangyayari, marami kang kasalanan, kailangan mong gawin yon para maging wicked. Ang pinaka-abominable sin ay disbelief. Ang pag-reject pa lang nila ng gospel ay wickedness ng tao. Okay? Kaya, but his delight in his teaching of the Lord and his teaching, he meditates it day and night. Then napapabuti siya. Nagkakaroon siya ng joy. Nagkakaroon siya ng delight. Hindi ka paguran ng pagsunod sa Diyos. Ngunit kapahingahan pa nga. Hindi niya masasabi na, ano ba naman sa Christians, ang dami na lang bawal.
Maganda po yan, nakikita yung kabanalan ng Diyos. Kung nakikita mo ang daming bawal, ibig sabihin, nakikita mo na perfect talaga ang Diyos at undeserved. No? Na ang tao ay para makasama ng Diyos. Ito ay grasya niya lang, kaya tayo ay binigyan. Ang righteous sa paningin ng Panginoon through faith in Christ ay nagme-meditate ng kanyang salita. Day and night. At according sa Psalm 19, the law of the Lord is perfect and it revives the soul of man. Ito ay bumubuhay. Meaning, ang salita ng Diyos ay perpekto at nagbibigay ng wisdom, ng buhay sa mga situations natin na tempted tayo para magkaroon ng pagkakasala. I-revive tayo. Ito ay ipagsampal sa atin. Sabihin, di ba saint ka na? Di ba believer ka na? Ito po ang tinatanggap na obedience ng Diyos. Ito yung sinasabing lawful sa batas. Meaning obedient dahil nakatingin sa ginagawa ni Kristo. Ang punto, the faith of the truly justified person is demonstrated by his obedience to God. Sabi nga ni Pablo sa Galatians 5:13-18, you were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. You shall love your neighbor as yourself. Ito yung kaya tayo tinawag ng Diyos. We are called and commanded to love one another. Hindi lang tayo sinave basta, iniwan sa isang sulok, nagmukmok. Ikaw ay sinave, ipinasok sa local church, at doon napapractice, doon lumalago ang mga gift na binigay niya sa'yo, ang mga graces na binigay niya sa'yo. We do not love others in the purpose of salvation. Pero umiibig tayo sa kapwa natin dahil tayo ay na kay Kristo na. May extreme pa nga, na dahil sila ay ligtas na, wala na silang susundin. Complete freedom ang iniisip nila na meron sila. Meron namang Christians na umiibig, pero gusto nila, pili lang yung iniibig nila. Meron mga Christians na gusto naman nila, sila lang yung ibigin. Sila lang yung uunawain. Hirap na hirap sila yung mag-unawa sa iba. Umibig sa iba, na gusto palagi silang iisipin, pero never sila ang umunawa sa kanilang kapatid. Sadly, infected ang church ng ganito sa loob ng church. Kahit sa family natin, sa relatives natin, sa friends natin, classmates. Christian tayo pero wala tayong pag-consider. Wala tayong grace sa iba. Diba? Parang ginagawa, sinashot natin. Imbis na makita sa buhay natin ang gospel, sinashot natin sa iba na makita ang kadakilaan ni Kristo sa buhay natin. Nagiging madamot tayo. Kaya kung tayo ay repented, may repented heart, kapatid, meron tayong pag-ibig sa pagsunod. At kung tayo yung mga hindi pa nagre-repent, walang pag-ibig, mag-repent ka. Christian, may faith ka man o wala. Bakit? Para mas grow ka lalo, mas mag-grow ang joy ng love na binigay sa'yo ng Panginoon. Hindi lahat, no? Hindi dahil alam natin ang truth, exempted na tayo. Marami pa rin nakakaalam ng truth, pero patuloy pa rin silang nakakasala. Parang mga doktor at nurse. Tignan nyo na lang. Pag pumunta kayo sa likod ng ospital, sila yung naninigarilyo. Alam nila na bawal, masama ang manigarilyo sa kanilang health, pero sila yung naninigarilyo. So parang sa church,
Expose tayo sa salita ng Panginoon. Expose tayo sa threats and warnings ng Panginoon. Expose tayo sa judgment ng Lord sa kasalanan, sa pag-reject ng gospel, sa pag-disobey sa kay Kristo. Pero still, nagko-commit pa rin tayo ng sin. Though we still commit sin, but we do not ever normalize committing sin. Nagko-commit tayo ng sin, pero huwag nating isipin na normal yun. Patuloy nating i-mortify. Ang palagi nating isipin, yung marks at evidence na sinasabi natin sa punto natin, na nung tayo ay nagkaroon ng pananampalataya kay Christ, ang tanging desire na natin ay mag-glorify siya. To live holy because He is holy. Kaya ang challenge ko ngayon, do not follow your heart, but rather do what is written in your heart. Makinig ka sa konsensya mo. Though hindi yan 100% na perfect, pero ginagamit yan ng Diyos. Kasi pag yan ay nire-reject mo yung konsensya mo, masanay ka nang nire-reject ang konsensya mo, mahihirapan ka na tumanggi at sumunod sa konsensya mo. Mas kakapal na yung puso mo sa disobedience. Ang conscience natin ginagamit ng Panginoon. Di ba, nababagabag tayo, hindi tayo pinapatulog ng konsensya natin, pag-iisip natin sa mga nagawa natin. Church, hindi ka nag-overthink. Binibigyan ka ng glimpse ng pwede mong mangyaring judgment in the future. Kaya align your conscience to the Word. Hindi sa katabi mo, hindi sa mundo, hindi sa TikTok. Align your conscience to the Word. The deeper you are in the Word, the more your conscience is more aligned to the will of God. The more na na-align ang purpose ng Diyos sa puso natin. Remember, ang Lord ay ang purpose for you is to glorify Him and enjoy Him forever. We are not of our own. We are His. Kaya in the final judgment, ang conclusion natin, in the final judgment of God, we have hope that the one who will stand for us at that time is Jesus Christ, our Lord and Savior. Lahat tayo ay may pag-asa na sa lahat ng naglagay ng pananampalataya kay Kristo, ang tatayo para sa atin sa hukom na iyon ay walang iba kundi si Jesus Christ. And this is the gospel of our Christ. Ito ang good news. Ito ang dapat i-preach sa mundo. Hindi kung paano yumaman. Hindi paano gumaling sa music, gumaling sumayaw, gumaling kung ano man, magpalaki ng chapel. Hindi. Ang i-preach nyo ay gospel. Dahil ito ang mas kailangan ng tao. Ito ang problema ng tao na hindi nila alam. Problema pala nila ito. Kaya church, lagi nating isipin, ang pag-asa natin ay si Kristo. Sige po, inaanyayahan ko po ang magpapartake ng Lord's table natin, sa Lord's table.